Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Maaaring ang magiging pinakamalaking dahilan kung bakit mahirap sakupin ang Pilipinas ay dahil sa lokasyon nito. Napaliligiran kasi tayo ng tubig at walang ibang madadaanan ng mga mananakop sa atin kundi sa karagatan at sa himpapawid. Mahihirapan ang sinumang bansa na sakupin tayo dahil sa napaliligiran tayo ng katubigan. Sa kasalukuyan ay madami na ding mga base militar ang nakakalat sa buong arkipelago ng Pilipinas. Ang mga base militar na ito na mula sa bansang Estados Unidos ay magagamit natin upang atakihin ang mga bansang magtatangkang sakupin tayo. Bago pa man sila makarating sa kalupaan, sa karagatan pa lamang ay tiyak na pupuntirihin na sila ng ating mga sundalo gamit ang mga base militar ng Amerika. Kilala ang bansang Pilipinas at Estados Unidos na may malapit na ugnayan. Meron ding pinirmahan ng dalawang bansa na ito na Mutual Defense Treaty na kung saan sa oras na may mga bansang magtangkang guluhin, ang Pilipinas ay agad nasasaklolo ang Amerika upang tayo ay tulungan. Ang Mutual Defense Treaty ay nangangahulugan na ang mga bansang Estados Unidos at Pilipinas ay poprotektahan ng isa't isa sa oras na may mga nanghihimasok o umaatake sa kani-kanilang mga teritoryo nang walang kaukulang permiso. Hindi nasusukat sa liit ng isang bansa at ng kanilang puwersang militar ang kakayahan nito upang magtagumpay. Ang militar ng Pilipinas na hindi man kasing laki ng militar ng China o ng kanino mang bansa ay kilala pagdating sa pagkakaroon ng magagandang kagamitan. Mga sundalong dumaan sa maayos na pagsasanay at puwersang hinasana ng karanasan. Hindi man kasing dami ng gamit ng ibang mga bansa ang meron ng Pilipinas, maayos namang iniingatan ng Pilipinas ang kung anong meron lamang tayo at ginagamit sa pinakamabisa at epektibong paraan. Habang ang ating mga tauhan naman ay may tuturing na isa sa mga pinakamahuhusay at dedicated na mga sundalo sa buong mundo. Bawat isa sa ating mga sundalo ay dumaan sa napakahirap na mapanghamong pagsasanay. Hinanda sila upang sumabak sa kahit na anong klase ng labanan. Hindi din naman ito tungkol sa mga tauhan natin at sa kanilang mga gamit, kundi tungkol din ito sa ginagamit nilang estratehiya at diskarte na tanging mga Pilipinong sundalo ang makakaisip. Ang kanilang mga mahuhusay na estratehiya ang nagpapalakas sa ating mga sundalo, kasama na dito ang kanilang hindi basta-basta pagsuko at determinasyon sa kahit anong klase ng labanan. Ang mga kalidad na ito na taglay ng mga sundalong Pilipino ang nagpapatunay na kaya nating lumaban kahit na kanino pang bansa, at ang kalidad na ito ang siyang nagbibigay ng alab sa apoy ng bawat Pilipinong sundalo upang makipaglaban at manindigan sa ating mga nasasakupan. Huwag din nating kalimutan na mas nagkakaisa ang mga Pilipinong sundalo kaysa sa ibang mga sundalo. Sinusuportahan nila ang isa't isa upang mas maging epektibo ang bawat nilang laban. Kaya kung may magsasabi na ang ibang mga bansa ay mas malakas kaysa sa China dahil sa laki ng kanilang mga puwersa, isa lang ang iisipin ng maraming eksperto. Yun ay ang quality over quantity. Hindi ang mga makabagong gamit at maraming bilang ng sundalo ang nagpapalakas sa puwersa ng Pilipinas, kundi ang kanilang pangako sa bansa na poprotektahan nila ito sa matalino at mas madiskarteng pamamaraan. Bukod dito, isa pa sa magpapalakas sa isang puwersang militar bukod sa kalidad ng kanilang mga gamit at sundalo ay ang karanasan nila sa mismong labanan. Ang mga sundalo natin ay sumabak mula sa external hanggang mga internal conflicts, mula sa mga pag-aalsa at rebelyon hanggang sa pakikipaglaban sa teritoryo. Ang puwersa ng Pilipinas ay parating sumasalang sa mga makatotohanang labanan na siyang mas nagpalakas sa kanila at humasa sa kanilang kakayahan. Natuto silang gumamit ng kung ano lamang meron sila at kaya nilang makipagsabayan sa mas malalaki at mga puwersa na may mas makabagong kagamitan. Na-develop nila ang kanilang husay sa paggawa ng mga estratehiya at taktika mula sa mga karanasan nila sa totoong labanan, at ito ay isang pambihirang kakayahan na hindi maaaring magaya at makuha ng sinuman. Sa isang totoong labanan, mas nakakalamang palagi ang mga sundalong may karanasan kumpara sa mga baguhan.
Kagaya na lamang na alam na nila ang mga mangyayari. Alam nilang diskartehan ang isang labanan dahil napaghanda nila ito. At ang mahalaga ay natuto na sila sa kanilang mga naging pagkakamali noong una nilang maranasan ang ganitong mga sitwasyon. Naiintindihan nila ng mas maayos ang mga mangyayari at nangyayari dahil na din sa kanilang karanasan. Ang karanasan na ito ng ating bansa ang masasabi nating bentahe natin laban sa ibang mga bansa. Wala man tayong milyong aktibong personnel at nagagandahang mga armas at kagamitan, mayroon naman tayong karanasan na tiyak na magagamit natin upang manaig sa anumang laban. Hindi din masusukat sa dami ng gamit ang puwersa ng isang bansa, kundi kung paano gagamitin ang mga ito, kasanayan ng mga gagamit nito, mismong kalidad ng mga gamit na ito at ang maintenance ng bawat armas. Dahil ang isang puwersa na may mas kakaunti subalit well-maintained na mga armas ay higit na mas malakas kaysa sa puwersa na may napakaraming mga armas nang hindi naman na-maintain ng maayos. Isa pa sa nagpapalakas sa ating mga sundalo kumpara sa sundalo ng ibang mga bansa bukod sa karanasan ay ang disiplina nila sa sarili at moral sa kanilang tungkulin. Ang Pilipinas ay maaaring maliit lamang ang puwersang militar. Subalit dahil sa kalidad ng ating mga sundalo at gamit, tiyak na mas malakas tayo kumpara sa ibang bansa na may maraming bilang ng mga sundalo at armas pero walang sapat na karanasan at diskarte sa pakikipaglaban. Muli, hindi ito tungkol sa kung sino ang mas maraming bala, hindi ito tungkol sa kung sino ang kakaunti lamang ang bala, pero kung ititira ay siguradong bullseye at walang mintis. Tandaan, quality over quantity. Ang Pilipinas din ay ika-28 sa lumagda ng United Nations Declaration noong August ng Hunyo 1942. Ang pagpirmang ito ay ang pagsunod sa mga polisiya at mandato ng United Nations kapalit ng mga benepisyo katulad ng kapayapaan at seguridad, economic and social development at humanitarian affairs. Hindi basta-basta mga bansa ang babanggain ng bansang sasakop sa atin, kagaya na lamang ng United Kingdom, Australia, India at syempre ang Amerika. Ang maaaring nakikitang problema kung pag-uusapan ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay ang masyado itong nakasandal sa dayuhang kagamitang pangdigma, lalo na sa mga bansang Amerika, Japan, South Korea at Israel. Wala kasi tayong sariling modelo o konsepto ng mga armas pangdigma. Hindi din gaanong nabibigyan ng tamang budget ang ating defense sector kumpara sa ibang mga bansa sa Southeast Asia. Nagiging dahilan nito kaya hindi nagagawa ng ating puwersa na i-modernize ang kanilang mga sundalo at kagamitan, at ang pinakamalaking kinakaharap ng ating puwersang militar kaya tayo medyo napag-iiwanan ng ibang mga bansa ay ang malawakang korupsyon sa ating gobyerno. Hindi ko na kailangang pagipaliwanag kung ano ito dahil kahit sino naman ata sa atin ay pamilyar sa ganitong kalakalan sa ating gobyerno mula pa man noong unang panahon. Alam naman nating lahat na malaki ang ginagampanan ng puwersang militar ng isang bansa. Isa kasi ito sa nagiging basehan kung gaano na nga ba kalakas ang isang nasyon. Hindi nagiging basehan ng lawak ng nasasakupan ng isang bansa, kundi kung gaano na nga ba karami at kalakas ang puwersa ng isang bansa. Ang Pilipinas ay maaring humarap sa napakaraming mga pagsubok kung dedepensahan nito ang sarili laban sa ibang mga bansa. Subalit sa pagtutulungan ng mga nanunungkulan sa ating gobyerno at tulong mula sa ibang mga bansa, siguradong makakaya nating depensahan ang ating bansa kahit kanino man hanggang sa huling laban.